Isang gabi, nanginginig sa lamig ang 50 anyos na si Olga. Nakatayo siya sa labas sa mansyon ng anak niya si Cheska at 2 oras na niya itong hinihintay. Maya-maya, bumukas ang gate. Umaliwalas ang mukha niya nang makita si Cheska. Nakasuot ito ng long sleeve na damit, mamahaling alahas at makapal na make-up. Anak, sa wakas, lumabas ka na. Nay, bakit nandito ka? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang pupunta dito nang walang pasabi? Inis na sambit ni Cheska. Pasensya ka na anak, gusto lang naman kitang kamustahin. 2 buwan na simula noong huli tayo nagkita. Pasensya na Nay, pero hindi na kami tumatanggap ng bisita kapag lagpas 7:00 na ng gabi. Makakaalis ka na po. Walang amor na saad ni Cheska. Pero nanay mo naman ako. Baka pwede mo kong papasukin. Kanina pa kasi ako nilalamig. Pakiusap ni Olga. Ni minsan hindi pa siya nakapasok sa bahay ng kanyang anak. Sa tuwing dadalawin niya ito ay hanggang sa may gate lamang siya maaaring pumunta. Hindi nga po pwede. Hindi porket nanay kita ay hindi mo nasusundin ang house rule namin. Sige na po, umalis ka na. Mariing sabi ni Cheska. Naiintindihan ko anak, pero kung hindi ako pwedeng pumasok sa bahay niyo, baka pwedeng ikaw na lang ang dumalaw sa akin. Susubukan ko po, pero hindi ko alam kung kailan. Alam niyo naman busy ako dahil tinutulungan ko ang mister kong si Jacob sa pagpapatakbo ng negosyo niya. Pero baka pwede mong isingit sa schedule mo, kahit sandali lang. Nay, huwag ka nang makulit. Umalis ka na po. Dahil marami pa akong gagawin. Bulyaw ni Cheska. Naiintindihan ko. Pasensya na dahil naistorbo kita. Naluluhang sambit ni Olga at umalis na siya. Pagka-uwi sa kanyang bahay ay wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak. Katabi naman niya ang pinsang si Wilma at hinihimas ito ang likod niya. Pambihira talaga si Cheska. Simula noong nakapag-asawa siya ng mayamang lalaki, ay yumabang na siya. Kahit ikaw, nanay niya, hindi na niya nire-respeto, sabi ni Wilma sabay iling. Noon pa lang, mabigat na ang loob ko kay Jacob. Pakiramdam ko, hindi siya mabuting impluwensya para sa anak ko. Hindi ko naman akalain na tama ang hinala ko. Iba talaga ang mother's instinct. Pero mayroon namang sariling isip si Cheska. Kung talagang nagkaalala siya sa iyo, ay siya mismo ang mangangamusta sa iyo. Pero tignan mo ang nangyari kanina. Ikaw na nga dumalo sa kanya. Ipinagtabuyang ka pa niya. Dismayadong saad ni Wilma. Pero naiintindihan ko naman siya. Mali talaga ang timing ng pagdalaw ko. Sa susunod, aagahan ko na lang ang pagbisita sa kanila. Sabi ni Olga habang pinupunas ang luha sa kanyang mga mata. Ay, ipinagtatanggol mo na naman yung anak mong pasaway, sabi ni Wilma habang umiiling. Hindi na umimik si Olga dahil may punto naman talaga ang kanyang pinsan. Masakit para sa kanya na tila pinandidirihan siya ng kanyang anak, pero pinipilit niya itong unawain. Isang beses, kauuwi lamang ni na Olga at Wilma mula sa maghapon na paglalako ng kakanin. Ilang araw nang matumal ang benta natin. Paano tayo makakabayad ng tubig at kuryente? Yun nga rin ang ipinag-aalala ko. Kung humingi ka kaya ng tulong kay Cheska. Pero alam mo namang ayokong umasa sa anak ko. Yun nga ang dahilan kaya nagsisikap pa rin ako kahit matanda na ako, sabi ni Olga habang nagsasaling ng tubig sa baso. Ngayon ka lang naman hihingi ng tulong sa kanya. At saka, maliit na halaga lang ang hinihingin mo. Ikaw din, gusto mo bang maputulan tayo ng kuryente? Siyempre hindi. Sige, susubukan kong kausapin si Cheska. Kinabukasan, ilang beses na tinawagan ni Olga ang kanyang anak pero hindi ito sumasagot hanggang sa nagdesisyon siyang puntahan ito. Kagaya ng dati,
hanggang sa labas lamang siya ng gate. Nay, bakit ba ang hirap mong umintindi? Ano bang hindi malinaw sa sinabi ko na huwag kang pupunta rito? Galit na sambit ni Cheska. Sorry anak, hindi kasi kita makontak, kaya pumunta na ako rito. Paumanhin ni Olga. Ano pa bang kailangan mo? Sabihin mo na bago pa dumating ang mister ko. Saad ni Cheska habang nakapamewang. Hihingi sana ako ng tulong. Kailangan kasi namin na pambayad ng kuryente at pambili ng bigas. Pambihira naman, Nay. Parang yan lang? Hihingin niyo pa sa akin? May sarili naman kayong pera. Ginawa namin ng paraan, pero mahina talaga ang benta ng mga kakanin. Naibaba na lamang ni Olga ang kanyang muka dahil naliliit siya sa kanyang sarili. Nay, alam niyo namang mahina ang benta ng mga kakanin kapag tag-ulan. Dapat nag-isip muna kayo ng ibang pagkakakitaan. Hindi porket milyonaryo ang mister ko, ay aasa na lang kayo sa amin. Tila nagmamataas na wika ni Cheska. Anak, bakit ka ba ganyan? Kapag salitaan mo ko, parang hindi mo ko nanay. At saka, ngayon lang naman ako lumapit sa iyo ha. Habang nagsasalita ay pinipigil ni Olga ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Nay, sorry kung nasaktan kita. Pero nagsasabi lang po ako ng totoo. Habang nag-uusap ang mag-ina ay dumating si Jacob. Kumunot ang noo nito nang mapansin si Olga. Aling Olga, sino nagsabi sa iyo na pwede kang pumunta dito? May sinabi lang ako kay Cheska. Han, hayaan mo na si nanay. Pumasok ka na sa loob. Nakaredy na ang pampaligo mo. Ako nang bahalang kumausap kay nanay. Sabi ni Cheska sa kanya mister. Tumango naman si Jacob at pumasok na ito sa loob ng mansyon. Hindi man lang ito nagmano sa biyenan nito. Nay, sa susunod na lang tayo mag-usap. Kailangan ko pang asikasuhin na mister ko. Sige anak, pero pwede pa kitang mayakap. Miss na talaga kita eh. Hindi pwede, Nay. Tignan mo nga yung itsura mo. Luma at punit-punit ang damit mo. Baka madumihan pa itong dress ko. Ang mahal pa naman ito. At sa Amerika pa namin ito binili. Sabi ni Cheska habang nakakunot ang noo. Naiintindihan ko anak. O siya, aalis na ako. Wika ni Olga at naglakad na ito papunta sa sakayan ng jeep. Habang naglalakad sa daan ay hindi niya mapigilang umiyak. Wala siyang pakialam kahit pinagtitinginan siya ng mga tao sa paligid. Pagka-uwi ay kinuwento niya kay Wilma ang nangyari. Sumusobra na talaga si Cheska. Hindi lang siya mata pobre. Wala rin siyang kwentang anak. Kahit mamatay ka na sa gutom, ay wala pa rin siyang pakialam sa'yo. Mayroon naman siyang kakayahan na tulungan ka. Inis na saad ni Wilma. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako umiiyak. Ayos ang sa akin kahit hindi niya ako bigyan ng pera. Nasasaktan lang ako sa paraan ng pagtrato niya sa akin. Parang nakalimutan na niya ang mga isinakripisyo ko para sa kanya. Noong mamatay ang tatay niya, ay ako ang mag-isang nag-alaga at nagtrabaho para sa kanya. Pero simula noong ikinasal siya kay Jacob, ay parang kinalimutan na niya na nanay niya ako. Pakiramdam ko pinandidirihan niya ako dahil mahirap lang ako. At hindi ako nababagay sa bagong mundo na kinakalawan niya. Paghihinakit ni Olga. Di bale, tawagan mo na lang siya bukas para masabi mo sa kanya ang nararamdaman mo. Hindi na. Ayaw na niya ako maging parte ng buhay niya. Kaya hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko. Mariing wika ni Olga. Isang umaga, habang nagluluto, ay nagre-ring ang keypad cellphone ni Olga. Pero agad niya iyong pinatay. Oh, bakit bigla ka sumimangot? Sino ba yung tumatawag sa iyo? Tanong ni Wilma habang naguhugas sa mga kamote. Si Cheska.
Matipid na tugon ni Olga. Bakit hindi mo sinagot? Diba, matagal mo nang hinihintay na kamustahin ka niya? Hindi na. Ayokong marinig ang sasabihin niya. Sigurado naman ako na lalaitin niya lang ako. Sabi ni Olga sabay singhal. Hanggang ngayon pala, nagtatampo ka pa rin sa kanya. Oo, kapag naaalala ko ang mga sinabi niya, ay nasasaktan pa rin ako. Paano kung narealize na niya ang pagkakamali niya at gusto niya mag-sorry sa iyo? Parang imposible na mangyari iyon. Matagal ko hinintay na bumalik ang respeto niya sa akin, pero palagi niya akong binabastos. Kung ayaw na niya akong ituring na nanay, ay hindi ko na siya iistorbohin. Tutal, malaki na siya at kaya na niya ang sarili niya. Giit ni Olga. Muli niyang kinalikot ang cellphone niya at ibinlock na ang number ni Cheska. Simula noon, nawala na siya ng komunikasyon sa kanyang nag-iisang anak. Isang umaga, dumating ang 2 pulis sa bahay ni na Olga at Wilma. Magandang umaga po. Ako si SPO1 Robles. Ito naman ang kasamahan kong si SPO2 Delgado. Pwede ba naming malaman kung sino sa inyo si Olga de la Cruz? Malumanay na sambit ng babaeng pulis. Ako si Olga de la Cruz. Bakit niyo ko hinahanap? Tungkol po ito sa anak mo si Cheska. Kagabi, nakatanggap kami ng report mula sa kanya. Isinumbong niya ang pananakit ng mister niya si Jacob. Agad kami pumunta sa address na ibinigay ni Cheska. Natagpuan namin siyang duguan at nakadapa sa sahig. Pagkakwento ng pulis. Diyos ko po! Nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makita. Natatarantang saan ni Olga. Olga, kumalma ka lang. Baka tumaas ang dugo mo. At ikaw naman ang ma-ospital niyan, sabi ni Wilma habang hinihimas ang likod ng pinsan nito. Hindi ako kakalma hanggat hindi ko nakakausap ang anak ko. Giit ni Olga. Muli niyang binalingan ang babaeng pulis at pinisil niya ang magkabilang braso nito. Ma'am, pakiusap. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Sa ngayon, nasa St. James Hospital pa rin siya. Nakiusap siya sa amin na puntahan ka dahil gusto kanya makita. Kung gusto niyo, pwede kayong makisakay sa police mobile para mabilis kayong makapunta sa ospital. Tugon ng babaeng pulis. Sige ma'am, maraming salamat. Sabi ni Olga at inakay niya ang pinsan niya palabas ng bahay. Pagkalipas ang kalahating oras ay nakarating na sila sa ospital. Naiwan si Wilma sa reception area upang makipag-usap sa mga pulis. Samantalang dumiretso si Olga sa silid kung saan nakakonfine ang kanyang anak. Nanlumo si Olga na madatnan niyang puro pasa ang muka at buong katawan ni Cheska. Nangangatog ang mga tuhod niya habang naglalakad papalapit dito. Nay, sa wakas nandito ka na po. Akala ko po hindi ka pupunta dahil galit ka pa rin sa akin. Pinilit bumangon ni Cheska at habang umiiyak ay niyakap nito na mahigpit ang nanay nito. Anak, sorry. Dahil hindi ko sinagot ang tawag mo noong nakaraang linggo. Pero, ano pa talaga ang nangyari? Totoo ba na binugbog ka ni Jacob? Opo, Nay. Sa totoo lang po, simula noong ikinasal kami, ay lumabas ang totoong kulay niya. Palagi niya ako minumura at sinasaktan niya ako. Madalas niya rin ako sinusumbatan dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Sabi ni Cheska habang nanginginig ang boses. Halatang iniinda pa rin nito ang matinding pananakit ng katawan. Pero, bakit kayo mo lang ito sinabi sa akin? Bakit hindi ka nagsumbong noong una pa lang? Naguguluhang saan ni Olga. Natatakot po kasi ako. Palagi sinasabi ni Jacob na kapag nagsumbong ako sa iyo, ay sasaktan ka rin niya. Ayoko pong mapahamak ka, Nay. Yun nga po ang dahilan kaya ayaw kitang papuntahin sa bahay namin. Naalala mo po ba yung huling beses na nagkita tayo?
Diba, yayakapin mo sana ako, pero itinulak kita. Ang totoo, gustong-gusto rin kitang yakapin noong mga oras sa iyon. Pero tumanggi ako dahil masakit ang buong katawan ko. Natakot din ako na baka mahalata mo ang mga pasa at sugat ko. Umiiyak na sambit ni Cheska. Tila bumagsak ang mga balikat ni Olga dahil sa kanya natuklasan. Wala akong kwentang ina. Hindi ko malang napansin na nanganganib na pala ang buhay mo. Nay, wag mo pong sisihin ang sarili mo. Sinadya ko pong itago sa iyo ang problema ko. Palagi ako naglalagay ng makapal na makeup at nagsusuot ako ng long sleeve para hindi mo mahalata ang mga pasa ko. Sabi ni Cheska at pinisil nito ang kamay ng ina nito. Iyon pala ang dahilan, kaya matagal kang lumabas kapag dinadalaw kita sa bahay niyo. Saad ni Olga at umupo siya sa tabi ng kanyang anak. Di bale, hindi ka na masasaktan ni Jacob. Hindi ko nahahayaan na umuwi ka pa sa bahay niya. Habang masinsinang nag-uusap ang mag-ina, ay bumukas ang pinto at pumasok mula roon si Wilma. Nakausap ko na yung mga pulis. Dinala na raw sa presinto si Jacob at ini-interrogate na siya ng mga investigador. Pupuntahan ko si Jacob. Mananagot siya sa akin. Wala siyang karapatang saktan ng anak ko. Galit na sabi ni Olga. Olga, wag na. Hayaan mo na lang ang mga pulis sa gawin nila ang trabaho nila. Pagpigil ni Wilma. Nay, tama po si Tia Wilma. Dito ka na lang po sa ospital. Mas kailangan kita rito. Dagdag pa ni Cheska. Kung sa bagay, baka humina ang kasong isasampan natin kapag sumugod ako doon. Nahimasmasan si Olga kaya kumalma siya at inisikaso na lamang niya ang kanyang anak. Pagkalipas sa ilang linggo ay naging maayos na ang lagay ni Cheska kaya nakalabas na ito ng ospital. Habang naglalakad papasok sa kanilang bahay ay inaalalayan ni Olga ang kanyang anak. Dahan-dahan anak, huwag mong persahin ang sarili mo. Ayos po ako, Nay. Hindi na masakit ang katawan ko. Tugon ni Cheska at tinitigan nito ang nanay nito habang nakangiti. Oh, bakit ganyan ka makatingin? May dumi ba ako sa mukha? Pabilong sambit ni Olga. Wala po. Masaya lang po ako dahil magkasama na tayo. Salamat po dahil hindi mo ako pinabayaan kahit palagi kitang itinataboy noon. Kalimutan na natin yon. Hindi mo naman kasalanan yon. Ginawa mo lang iyon para protektahan ako. Basta, tatandaan mo, kapag may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Nanay mo ako, kaya dapat ako ang unang nakakaalam kapag may pinagdadaanan ka. Salamat po, Nay. Sorry din po kung hindi ko agad sinabi sa iyo na binubugbog ako ni Jacob. Nahihiya kasi akong lumapit sa iyo. 28 years old na ako, pero binibigyan pa rin kita ng problema. Walang expiration date ang pagiging nanay. Kahit umabot ka pa ng 100 years old, ay aalagaan pa rin kita. At poprotektahan kita sa mga taong gustong manakit sa iyo. Sabi ni Olga habang hinihimas ang likod ng anak. Salamat po, Nay. Pero hindi ko nahayaang mapunta ulit ako sa ganitong sitwasyon. Natuto na po ako, kaya huwag ka na mag-alala. Sagot ni Cheska sabay ngiti. Salamat naman kung ganoon, anak. Sa susunod, pumili ka na ng tamang lalaki. Pero sa ngayon, mag-focus ka muna sa pagpapagaling mo. Payo ni Olga. Ngumiti naman si Cheska bilang tugon. Dumaan ang mga linggo hanggang sa tuluyan ng gumaling si Cheska. Kasabay noon ay naghanap siya ng trabaho. Sa kabutihang palad, natanggap siya bilang HR manager sa isang sikat na kumpanya. Nagsipag siya sa pagtatrabaho at tinulungan niya ang nanay niya. Tuluyan na rin nakulong ang mister niyang si Jacob dahil sa pang-aabuso nito sa kanya.
Unti-unti na rin niyang inasikaso ang pagpa-file ng annulment. Masaya naman si Olga dahil nakikita niyang nakakabangon ng anak niya si Cheska at maayos na rin ang relasyon niya rito. Bilang isang ina, ang tanging gusto niya lamang ay maging maganda ang buhay nito. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!